Maraming mga social media pages ang nagpapaalala na minsan ding naging bituin sa pinilakang tabing ng Pilipinas ang isang Cynthia Laster. Natatandaan niyo pa ba siya? Hindi pa ganong ka-advance ang technology noon kaya't wala pang gadgets na kagaya ng mga tinatamasa natin ngayon. Kaya naman ang mga libangan ng karamihan sa panahong iyon ay ang pagbabasa, pakikinig ng radyo, panonood ng telebisyon at pagtangkilik sa mga pelikulang Pilipino. Naging tanyag sa panahong ito ang mga palabas na may temang aksyon lalo na mula sa Asia. Dumagundong ang mga pangalan ni Bruce Lee, Jackie Chan, Jet Li at Cynthia Laster sa mga pelikula na may halong martial arts at kung fu. Una siyang sumikat sa Hong Kong at kalaunan ay sumikat din sa Pilipinas ngunit sa pangalan ng Cynthia Laster. Tila siya ang naging female counterpart ni Jackie Chan sa larangan ng martial arts. Nasaan na nga ba si Cynthia Laster ngayon? Kamusta na kaya siya? Ano na ang kanyang naging buhay matapos iwanan ng paggawa ng pelikula? Halina't atin itong alamin. Nagiging mas kapanapanabik at maaksyon ang mga pelikulang Pilipino sa tuwing gumagawa ng mga makatotohanang stunts sa mga artista. Ilang kilalang mga action star sa Pilipinas ang gumagawa ng napakamapanganib na stunts upang mas lalong kagatin ng masa ang kanilang pelikula. Pero mas nagliliyab ang bawat tagpo sa tuwing papasok sa eksena si Cynthia Laster. Siyang nagbibigay ng kakaibang flavor sa mga action movies dahil sa husay nito sa martial arts, kaya naman kinikilala siyang counterpart ng sikat na action star na si Jackie Chan. Iba pa din ang naihahatid niya sa tuwing siya na ang papasok sa bawat eksena at maaksyong tagpo sa pelikula. Tiyak sa panahong iyon kapag siya ang bibida sa pelikula, asahan mo na dudumugin ng tao lalo na kung ito ay papalabas sa mga sinihan. Ngunit hindi lamang madalas kalalakihan ang nagiging popular noon dahil may ilan ding mga kababaihang martial artist ang sumikat at pumalaot sa showbiz. Magbalik tanaw tayo sa isang dayuhang minsang naging popular sa ating bansa dahil sa kanyang pagkakaroon ng angking talento sa martial arts at pagiging maka-Filipino nito. Ating kilalanin at ating balikan ang dating sikat na artista at kilala bilang isang magaling na martial artist na si Yukari Oshima o mas nakilala sa pangalang Cynthia Laster sa Pilipinas. Maraming nagtatanong kung nasaan na kaya siya at kung ano ang nangyari sa kanyang buhay ngayon matapos niyang iwanan ng mundo ng showbiz. Noong panahon ng dekada 90, dahil hindi pa makabago ang teknolohiya at wala pang mga gadgets, ang isa sa pangunahing libangan ng mga tao at kabataan ay pakikinig ng radyo, pagbabasa ng dyaryo at panonood ng telebisyon. Dekada 90 din ay naging popular ang Action Team Asia na palabas kung saan sumikat sila Bruce Lee, Jackie Chan at Jet Li sa mga pelikula na may kasamang martial arts at kung fu. Dahil sa kanilang kasikatan, madami ang kanilang naging tagahanga at ang iba ay naging inspirasyon sila upang subukan ang mundo ng showbiz industry. Si Cynthia Laster o Yukari Oshima sa totoong buhay ay isang aktres mula sa bansang Japan na ipinanganak noong Desyembre 31, 1963 sa Nishiku, Fukuda. Isa siyang Chinese-Japanese nationality dahil ang ama niya ay isang matagumpay na Japanese businessman at ang kanyang ina naman ay isang fashion Chinese designer sa bansang Japan. Noong kapanahunan ni Cynthia Laster dahil sa kanyang taglay na talento ay kinilala rin siya bilang isang Japanese brightest female martial artist. Nag-aral si Cynthia Laster sa kanilang bansa ng martial arts kung kaya naman tila sanay na sanay ito sa kanyang mga galawan sa pelikula. Bago pa maging kilala bilang brightest female artist si Oshima sa bansang Japan ay nag-aral siya ng kanyang junior high school ng Goju-ryu Seigokan Karate sa Enuji Dojo. Bago pa man nakilala sa ating bansa si Cynthia Laster bilang artista, siya muna ay naging popular sa bansang Hong Kong kung saan marami itong nagawang pelikula gamit ang kanyang galing na talento sa martial arts at kinilala rin ito sa kanilang bansa bilang isa sa mahusay sa larangan ng karate. Isa nga sa mga pelikulang nagawa ni Oshima sa Hong Kong, action cinema ay ang Babes and Bullets. Ginampanan rin niya ang karakter na Farah Cat sa pelikula noon na Bayuman kung saan ay hindi lang ito sa bansang Japan napanood kundi maging sa ibang panig ng mundo. Sa mga hindi nakakaalam, bago pa rin makarating sa ating bansa si Cynthia Laster ay gumanap na itong kontrabida sa sikat na palabas noon na Bayuman kung saan halos sa mga kabataan noon ay ito ang inaabangan at pinapanood. Nang maglaon, napadpad si Cynthia sa ating bansa at gumawa ng kabi-kabilang mga pelikula kung saan nakasama niya ang mga sikat na artista ng ating bansa gaya na Bossing Vic Soto, Monsur del Rosario, Lito Lapid, Gestoni Alarcon at iba pa. Ilang taon nang lumipas ay humina na ang karera ni Cynthia Laster sa Hong Kong kung kaya't naisipan nitong magtungo sa Pilipinas upang magsimula ulit ito sa kanyang karir.
Noong dekada 90 ay naging agad na matunog ang kanyang pangalan sa Pilipinas dahil sa angkin at natural nitong talento sa martial arts. Ilan sa mga pelikula na nagawa ni Cynthia Luster sa bansa natin ay ang Once Upon a Time in Manila, kung saan nakasama niya rito ang kilalang aktor at komedyante na si Vic Soto. Bukod kay Vic Soto, marami pang mga bigating action star ang nakasama ni Cynthia Luster noon sa kanyang mga pelikula at bawat kanyang pelikula ay tumatabo sa takilya. Sa paglipas ng panahon, unti-unting humupa ang kasikatan ni Cynthia Luster marahil sa mga nag-uusbong ang makabagong teknolohiya at alam naman natin pati ang ating sariling pelikula ay nanamlay. Kaya naman sa mga panahong iyon ay nagpasya siyang bumalik sa bansang Japan kung saan naroon ang kanyang pamilya. Retirado man siya sa paggawa ng pelikula, naging aktibo naman ito sa pagpopromote ng kanilang turismo at isa pa sa kanyang pinagkakaabalhan ngayon ay maipasa ang talento sa mga kabataang nais gumawa ng martial arts movies sa Yukari Oshima Action School kung saan dito na siya aktibo. Kasalukuyan din siyang co-founder ng teaching staff ng Yukari Oshima Action School kung saan siya nagtuturo ng training para sa mga kabataan na nais pasukin ang action movie. Nakakamangha na kahit na humina na ang kanyang karera sa showbiz industry ay nakakatuwa pa rin isipin na nais pa rin niyang ipasa ang kanyang kaalaman sa mga kabataan na nais pasukin ng martial arts. Hindi man natin makita sa malaking tela ang minsang nagpasaya sa atin. Nakakatuwa namang isipin ang talentong minsang nagpasikat sa kanya ay naipapasa niya sa mga kabataan na nais pasukin ang minsang naging mundo niya. Isa lamang si Cynthia Luster sa napakaraming mga sumikat na banyaga sa Pilipinas. Hindi man sila mga purong Pilipino. Minahal nila ang Pilipinas ng higit pa sa kanilang sariling bansa. Mula sa pag-aaral ng ating sariling lingwahe, pagkain ng ating mga pagkain hanggang sa pakikisama sa mga Pilipino ay pinilit nilang alamin at sanayin ang kanilang sarili upang makasunod sila at hindi mapag-iwanan sa ating bansa. Nawa ay mas dumami pa ang mga katulad ni Cynthia Luster na tunay na minahal ang mga Pilipino at nagsilbing inspirasyon para sa ibang banyagang nais mangahas na makapasok sa mundo ng Philippine showbiz.